kaya niya. Ganun, same thing sa spiritual, no? Tinuturo ng mga disciples kung ano yung physical ng maturity mo. So, ibig sabihin, yun din yung kayang kakainin. So, kung may kakilala kayong medyo hindi pa talaga nakikita nyo talaga, hindi pa talaga mature sa spiritual, no, pwede nyo isali dito dahil ang topic dito, no, more on foundation. Amen? Welcome po, Pastor Hilda, Jason, Sis Junali, and Marie Katrina. Thank you so much for joining. Welcome po sa ating Bible study. And bago tayo magsisimula sa topic natin ngayon, no, be excited and gusto kong kumunika sa gabing ito, no? Kung may ginagawa ka, hinto mo muna at sabay tayong manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, sa aming mga unfaithfulness. Lord, forgive us sometimes despite of our unfaithfulness, pero nanatili kang faithful, Panginoon. Despite na hindi namin naibibigay, Panginoon, yung pinaka-the best para sa iyo, pero binibigay mo pa rin yung the best, Panginoon. Lord, marami kami nagagawang disobedience. Pasaylo kami, Ginoo. Patawarin mo kami sa mga unintentional, sa mga kasalanan hindi namin alam na nagkakasalanan pala kami. Dahil sabi sa iyong salita, hindi namin makikita ang sarili naming muta. Pero salamat, Panginoon, dahil may mga ginagamit kang tao para i-remind kami sa aming mga pagkakamali. At dumating sa punto, Panginoon, at nasabi namin, hindi ko nakita yun. Nasakta na pala kita. May naapakan na pala akong tao. Lord, maraming salamat sa mga tao. Lord, simula sa gabing ito, willing kami magpakorek, willing kami magpaturo, dahil minsan, Panginoon, hindi na namin nakikita yung mga sariling pagkakamali. Lord, allow this message na himong timeless, na dili mi magdali sa oras, Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong, o nagpaubos ko, nagpapakumbaba ako, Panginoon. Let this word minister sa mga kasing-kasing, Ginoo, sa mga dili paligkon sa pagtuo. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-deliver ko po ito with love, with compassion, with motivation, because I believe, oh God, that your word hindi lamang siya motivational, inspirational, ideal sa mga bawat nakikinig, kundi magiging transformation ang maibubunga nito, Panginoon. Because we believe na ay transformation kung sundo na mo ang imong principle, sundo na mo ang imong pulong na ipagbabago, Panginoon. Sabi sa iyong salita, sa John 15:3, naging malinis kami, naging malinis yung buhay namin, naging maayos yung buhay namin dahil sa mga salitang lumalabas. Lord, I declare, kung maririnig man nila ang boses ko, marinig man nila yung sound of voice ko, pero pulong ni mo, word mo pa rin, Panginoon, ang ma-apply nila. Lord, maraming salamat. Covered me in the most precious blood. Huwag i-cover niyo po, Panginoon, lahat na makikinig. Alo i-declare open of spiritual discernment. Ma-open ang ilang spiritual ears, ay ilang kasing-kasing nga willing matanan si mo. Thank you, Jesus. I honor you, I worship you. In Jesus' name. Amen. No, if you are excited, no, heart emoji or palakpakan natin si Lord, no, for the glory of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is all about no, worst life. Worst life. Sa ano ba? Sa Tagalog ba? No, buhay na karumal-dumal, kagimbal-gimbal, no, kung ano pa yung mga kaya mong describe sa worst. No, hindi biro. So ibig sabihin napakarumi, magulo, hindi maintindihan. Amen? No, maybe nadaanan mo to noon, pagiging worse yung buhay mo. Namatayan ka ng asawa, iniwan ka ng asawa mo, nabugbog ka ng asawa mo, namatayan ka ng anak, namatayan ka ng pamilya, bumagsak yung negosyo, maaring natanggal ka sa trabaho, no? Pwede mo siyang i-consider na isa sa mga worst sa sitwasyon mo. Pwede mo ring i-consider yung mga worst situation mo noon, nung bata ka pa, lagi kang binubugbog, at yung bata ka pa, no, naging abandon ka, at nung bata ka pa, no, halos wala kayong makain. No, pwede mo siyang i-consider na worst na nangyari sa buhay mo. Pero, despite all that, may mga bagay pa sa buhay mo na hindi mo pa na-consider na worst dahil binulag ka ng kaaway. So, ang nakikita mo ngayon, yung mga physical na nangyari sa buhay mo. Hindi mo pa nakita, hindi mo naintindihan yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, yung hindi ka pa believers. No, yung mga worst life.
Yung na-scam ka, sino sa inyo dito naranasan mong ma-scam? No, maybe kino-consider mong isa yun sa mga worst na past nangyari sa buhay mo. Na-scam ka sa sitwasyon, na-scam ka sa lalaki na akala mo mahal ka, na-scam ka sa babae na akala mo mahal ka, pero niloko ka. So ibig sabihin, pwede mo siyang i-consider sa buhay mo na worst. Pero alam niyo ba mga kapatid, doon andito naman tayo, no? Pag-uusapan natin ano yung nangyari na worst sa spiritual. Itong sitwasyon natin sa spiritual, hindi natin to napapansin dahil nakapokus tayo sa physical. No, I want to encourage you na maging focus ka ngayon. Maging focus ka ngayon sa word, sa mga godly. Ibig sabihin sa spiritual na bagay. Kasi kung yung mindset mo ngayon habang nakikinig, nasa physical pa rin. So parang hindi mo pa nila, kailangan mo ng faith habang nagtuturo ako ngayon para makakonek ka. Amen? No words life. Kaya sabi dito, no, despite sa mga pinagdadaanan mo na yon, ito yung sinabi ng Panginoon sa Psalms 139. Nakalimutan ko yung verse, sabi ito, you are a child of God. No, anak ka sa Ginoo. So ibig sabihin, no, sino ba ang Diyos? No, yung sovereignty ng Diyos, napakayaman, napaka-powerful. So imagine mo na lang, tatay mo si Manny Pacquiao, no? Para mas maintindihan natin, imagine mo na lang, tatay mo si Manny Pacquiao. So expected na yung tirahan mo maganda. Yung pangarap mo, yung mga pangarap mo sa buhay, sureball na. So ibig sabihin, mag-aaral ka sa malalaking paaralan. So ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, anak ka ng mga sikat na tao. So yung sitwasyon mo maganda rin. Amen? You are a wonderfully made. So ginawa ka ng Diyos ng napakaganda, napakaingat. Oh, dear love, mahal na mahal ka ng Diyos and precious in His sight. At sa Panginoon, ikaw ay pinaka-special. So, kung minsan dito nangyayari sa mundo, feeling mo hindi ka special. No, feeling mo you are rejected, you are alone. No, gina-reject ka dito sa nangyayari sa mundo, sa pamilya, maybe sa pamilya mo, sa paaralan, sa trabaho. No, you are experiencing bully in life. Dahil sa sitwasyon na nangyari sa buhay mo, parang feeling mo hindi ka belong. And always remember, fam, no? Always remember, kapatid, hindi aksidente. Bakit ka narito ngayon? No, ang buhay mo hindi isang pagkakamali. Marahil marami na nangyaring pagkakamali sa buhay mo ngayon. Marami ka ng pinagdadaanan. No, marami ng pangarap na nasira. Marami ka ng pinagdaanan ng relasyon. No, na broken ka. Pero may tinuturo ang Diyos. No, ginawa ka ng Diyos sa maayo. Kaso lang nawalay tayo, kaya nga pinagdadaanan natin 'yan. You are wonderfully made. Ginawa ka. So kung hindi mo nakita yung value mo, now always remember, ang isang bagay, no, nagtumataas ang value pag nalagay sa tamang lugar. So, kailangan mo ngayon yung sarili mo malagay sa tamang lugar para magkaroon ka ng value. Halimbawa, ganito. Pagkakain ako ng kangkong sa karinderya. So, mostly 15 pesos, 20 pesos. Pero nakakapagtataka ngayon, challenging siya pakinggan, kung kakain ka ng kangkong doon sa hotel, doon sa restaurant. Magtataka ka, yung serve ng 15 pesos sa karinderya, ang dami kung gaano siya karami, pagdating doon sa hotel or sa restaurant, nagiging 150. So ang nasasabi mo sa isipan, no, same recipe, same kangkong, pero bakit ang layo ng agwat ng presyo? So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito sa atin ngayon, no, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, nakadepende yung value mo kung saan ka napunta. Kung napupunta ka sa presensya ng Panginoon, napupunta ka sa kamay ng Diyos, no, you are valuable. Tumataas yung value ng mineral water pag sasakay ka ng barko. Pag sa labas, bibilhin mo siya, 20 pesos, 15 pesos, pero pag sasakay ka ng barko, magkano? 50. 50, 80, 60. So, ibig sabihin, yung value mo, nakadepende kung nasan ka. Kaya huwag kang magtaka na parang rejected ka, parang hindi ka belong, parang basura yung tingin mo sa sarili mo dahil sa pagtanggap ng tao sa iyo. Kasi nga, you are not in the right place. Wala ka sa tamang lugar
So, kailangan mong ilagay yung sarili mo sa tamang lugar para maranasan mo yung value mo. No, yung piso, pag nahulog sa basurahan, piso pa rin yan, pero marumi. Pero kahit gaano karumi, pag mahugasan yan, no, pera pa rin yan. Kahit ang 1,000, kumut-kumuto ko na, yung 500, tupiin ko ng tupiin yan. No? Pag nahulog sa kalsada yan, pupunutin pa rin yan. Kasi nga, may value. No? You are created in the image of God and you are created wonderfully made. You are precious. Tingnan mo yung gold mo. Tingnan mo yung gold mo. Pag nahulog yung gold, sino may gold dito? Yung mga arios, kanang mga unsa ba, kung nakikwarta gold. Pag nahulog yung ginto mo, hahanapin mo talaga. Kasi nga precious para sa iyo. Pero pag stainless yan, pag yung gold, pero pag yung gold na ginagamit mo, no? Pag yung gold na ginagamit mo nasa ano lang, pag yung gold na ginagamit mo nasa 10 pesos lang, no, pag nahulog yan, walang value. Ah, sige, okay lang yan kasi 10 pesos lang man yun. 10 pesos ko lang binili yun. Pero pag yung aretes, pag yung hikaw mo, binili mo ng 10K, pag nahulog yan, no? Guba ang imong balay. No? Imo nang abriho ng kama, ibut ng kabinet, maguba ang imong mga pinilo. No? Masisira yung mga tinupi mong damit kasi nga, no, dahil sa kakahanap ng hikaw. Kasi alam mo, yung hikaw na yun, may value. So, ibig sabihin, pag valuable ka, kaya nga sabi ng Panginoon, you are valuable, you are precious in my sight. May value ka sa akin. Kaya kung nawala ka, no, hahanapin kita. No, hindi mo ba alam? Kaya si Jesus bumaba dito sa mundo dahil you are precious. No, kaya siya bumaba dito sa mundo dahil nakitaan ka ng value. No, kung hindi mo nakita, hindi mo naranasan yung value mo dito sa mundo, you are rejected. Sinasabihan kang loko-loko. Sinasabihan ka na walang kwenta, walang marating. No, hindi ka importante. No, minsan naranasan natin doon sa pamilya natin, sa mismong pamilya, nanay, tatay, no, sa mga unbeliever situation. Kung saan mo inexpect na mamahalin ka ng sobra, susuportahan ka ng sobra. No, doon minsan mo maranasan yung kritisismo. Kasi nga andun yung pagiging familiarity at sasabihin sa iyo, nakag-eskwela, bobo ka naman, wala kang marating. No, magtrabaho na lang. No, minsan kaya magtaka ka ngayon, yung mga kabataan, andun, sasali sa mga fraternity, sasali sa mga clan, sasali sa mga grupo. Kasi bakit? Kasi gusto nilang hanapin yung pagmamahal na hindi nila naranasan sa iba. So, kailangan mo ngayon maging open vessel, ma-open yung mindset mo, na kailangan mong, kung hindi mo naranasan sa pamilya mo, no? Kung naranasan mo maging rejected, no, sabi ng Panginoon, kaya ako naging rejected dito sa mundo para maging katanggap-tanggap ka, para tanggapin ka. So, inalaw ni Lord Jesus na ma-reject siya para matanggap ka. So, meaning, you are valuable. No, hindi dili ta pakamatyan sa Ginoo kundi ta importante. No, kaya siya nagpakamatay sa cross dahil importante ka para sa kanya. Hallelujah. Thank you Jesus. No, kasi thank you Lord. No, pag sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, no, sabi ng Panginoon, you are wonderfully made. No, hindi ko plano ang saktan ka. So, pag ginawa kita, no, bago nasira yung buhay mo, nagbago na walang saysay yung buhay, walang direksyon, walang value, no, maganda yung plano ng Diyos. Pero minsan, dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa buhay mo, no, parang error, Lord, error, Panginoon. Yung plano mo, plans to prosper you, pero naghihirap ako ngayon. Lord, minsan nawawalan ako ng pag-asa. Kasi yung plano mo, parang kumukontra sa sitwasyon ko ngayon. Hallelujah. No, anong sabi ng Panginoon? Plans to prosper you. No? Ang plano kasi, pagyamanin ka. No? Ang lagi kasi, minsan ang naisip natin, pag sinabi natin prosper, pera na. No? Pwede sa pag-ibig, pwede sa pamilya, pwede sa health, lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero, sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you. Bakit nasasaktan ako ngayon? So, ibig sabihin ba, wala ako sa plano ng Diyos? Hindi ako lumalakad sa plano ng Diyos. No, I tell you, with all my heart, gusto na ko iingon si mo, gusto kong sabihin ng buong puso, seriously. Ibig sabihin, pinagdadaanan ka mang masakit ngayon, nasa plano ka pa rin ng Diyos.
Minsan, ilalagay ka talaga ng Diyos sa lugar na hindi mo gusto. No? Para mas hanapin mo siya. Hindi ibig sabihin, dumaranas ka ng pangit na sitwasyon ngayon, wala ka na sa plano ng Diyos. So kung galing ka sa bayan, galing ka sa town, pagsasakay ka ng bus, no, makakadaan ka talaga ng lubak-lubak na kalsada. Makakadaan ka talaga ng kurbada, liko-likong kalsada. Pero hindi ibig sabihin, dumaraan ka ng bagsak na kalsada, butas na kalsada, ay hindi ka na makakarating sa bahay nyo. So maaring pinagdadaanan mo lang yon, pero yung destination mo talaga sa bahay nyo. Hindi porke dumaan ka ng ganong ruta, ay hindi ka na makakarating sa bahay nyo, makakarating ka pa rin. Kahit idadaan kita sa ilog, so makakarating ka pa rin sa destination mo. So, kung ano, Lord, Brother Del, yung sinabi mo sa akin, plans not to harm you. Hindi para nasaktan ako, pero bakit nasasaktan ako? And always remember, no, nasaktan ka ngayon dahil para sa ikakabuti mo. Halimbawa, pag ang doktor, inoperahan ka ng doktor, ano sasabihin sa'yo ng doktor? Ikaw bata pa noon, sabihin mo sa doktor, Dok, kung doktor ka, bakit mo sinugatan yung ate ko? Sabi ng doktor, kaya ko nga siya sinugatan para gumaling siya. Ano palang sakit ng ate ko? May kidney siya, masira yung kidney niya. So kailangan niyang operahan, kailangan niyang mahiwaan, sugan, no? Sumasugatan siya para ano? Para matanggal yung sakit sa loob, para gumaling siya. So ibig sabihin, ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon, plans not to harm you, hindi para saktan ka. No, pero hindi para saktan ka, pero part ang masaktan ka. No? Minsan nakakalito talaga. So kailangan mong increase pa ng panataya mo. Nakakalito ang plano ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi porket nakakalito, ay hindi natotoo ang plano ng Diyos. Maaaring pinapadaan ka ng Diyos ng sasakit. Para ano? Para maging maayos ka. Inuoperahan ka. Hindi porket ooperahan ka ng doktor, ay masama ang doktor. At sasabihin mo sa doktor, akala ko ba may pinag-aralan ka? Akala ko ba pinag-aralan mo, bakit mo sinaktan yung ate ko? Minsan, hindi mo masasaktan. Bakit ka nasasaktan nga? Hindi mo maiintindihan kung bakit ka nasasaktan ngayon. Kasi nga, sinugatan ka. Pero kung matured ka lang sa sitwasyon, masasabi mo sa sarili mo, okay lang yan masugatan yung ate ko. Kasi alam ko, ikakabuti din naman yan. Kasi nga, pag matanggal na yung kidney sa loob, gagaling siya. So, ibig sabihin, hindi plano ng Diyos na saktan ka, pero part ang masaktan ka. Amen? Thank you, Jesus. No, ang plano ng Diyos to give you hope, bigyan ka ng pag-asa. No, if you are hopeless right now, if you are this person, kung ikaw tong tao nito, nawalan ka ng pag-asa, mubog ka. No, parang feeling mo, no, sa panahon lulubog ka, hindi ka marunong mangoy. No, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong simula, bibigyan kita ng pag-asa. May future akong hinanda para sa iyo. Kaya ito, isa to sa mga nagpapa-worse sa ating buhay, worst life. Isa to sa mga dahilan kung bakit nawala ng saysay yung buhay natin. Number 1, natural disaster. No, pag ang tao nakakaranas ng bagyo, dito siya nawawala ng pag-asa. Halimbawa, may bagyo, yung bahay nyo nalunod or nasabay sa baha, naanod. No, maybe maranasan mo yung depression kasi nga wala na kayong bahay, yung mga napundar mo nawala. Tsaka yung mga papeles mo back to zero, as in back to zero. No, sa inyo dito naranasan mong no, matamaan ng bagyo. As in yung bahay nyo nawala talaga. No, meron ba dito? No, pwede itong magiging isa sa magiging worst sa buhay mo. And number 2, no, not number 2 saan eh? Social isolation. Number 2, isa sa mga nagpapa-worse sa buhay mo is yung lagi ka nag-iisa. No, kung ikaw yung tao ngayon na ugali mo, pag may problema, sinusolo mo. No, kapatid, I tell you, you are in the danger zone. So, ibig sabihin, you are in the critical situation. No, always remember, so, naaawa ka sa mga loko-loko sa kalsada. Pamilyar ba kayo sa mga buang sa kalsada? No, nagiging ganyan sila. Naabot nila yung ganong pangit na sitwasyon, naging worst sitwasyon dahil lagi nilang ginagawa yung pagiging isolate, pagiging alone, no, lagi nilang ugali ang mapag-isa. No, dahil sa sinusulong nila yung problema, hantod na buang. So ibig sabihin,
Kaya nagiging worse ang sitwasyon ng isang loko-loko dahil inuugali niya pag may problema, sinusulo niya. And always remember, pag aakyat ka sa bundok, kailangan mo ng, no, halimbawa, pinakarga kita ng 50 kilos na bigas or 25 kilos na bigas. Aakyat ka sa bundok. No? Kakargahin mo yan ng ikaw mag-isa. Kaya mo ba? Kaya. Pero mapapagod ka. At may burnout ka at sasabihin mo na lang, suko na ako. Pero example, sa 25 kilos, may kaibigan kang 5. May kaibigan kang 4. So, ikaw yung pang-5. Bro, akit ako sa bundok, sis. Pwede mo ba ako tulungan? Ano man, mabibigatan kasi ako. Sakit na yung pa ako. Pwede mo bang kargahin yung 5 kilo? 5 kilo din sa akin. At sa'yo rin 5 kilo. So, magaan na lang. So, malaki yung posibilidad na magtatagumpay ka sa dinadanas mong sitwasyon ngayon. So, kung may mga problema ka, no, lubog ka na sa utang, pagod ka na sa trabaho. Hallelujah. Hello. Nawala sis, nawala. Napagod ka na sa trabaho mo. Huwag mong suluhin yung problema na yan. That's why, kailangan mong huwag ilayo yung sarili mo sa mga tao. Tingnan nyo hindi ba kayo maalarma? Tinanong nyo ba yung mga taong nga naghikog? No? Bago sila nagpakamatay, inalam nyo ba muna kung ano yung sitwasyon nila? Wala kang nakitang taong nagpakamatay, may kasama. Lahat ng nagpapakamatay, no? Nang resulta yan ng kanilang pag-iisa. Pag ang tao nag-iisa, kaya nga sabi ng Bible sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. Hindi maganda sa isang tao na nag-isa. Pag ang isang tao nag-iisa, no, mapandol sa sala. Pag ang tao nag-iisa, no, no, mas lalong nadidepress. Kaya may kakilala ako, ang galing magpatawa, ang galing mag-joke. No, nagagawa niyang patawanin yung ibang tao, pero hindi niya kayang pasayahin yung sarili niya. No, habang siya ay nagpapatawa sa ibang tao, yung taong pala yon gusto na mag-suicide. So, hindi mo siya nakita. Ito yung pinaka nakakatakot ng sakit. May sakit ka na pala sa loob, pero hindi mo alam. No? At dumating sa point, nagpakamatay siya. So, ibig sabihin, ang hinundan, ngano ang tao na buang, kay nag-inusara siya. Ug ang tao, ang hinundan, ngano siya naghikog, kay ang sinugdan na, nag-inusara, iyang gi-om-om, iyang gisolo ang problema. Ibig sabihin, pag bigat ka naramdaman, share your burdens sa mga taong may nakakilala sa Panginoon. At sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Kung may kakasama ka, i-share mo yung problema. Kung hindi, wag mong suluhin yan. Para kung ayaw mo maging worse yung buhay mo. Number 2, environment disaster. Ito na, yung mga pagkawala ng tubig, wala ng pagkain, wala ng bigas. Isa to sa magiging worse sa buhay mo. Dahil sa ganitong sitwasyon, no, mas lalo ka nagiging hopeless, bumubagsak yung pagkatao mo. Ito pa, health crisis. Kapag ang tao nagkakasakit, no, feeling nila sila na yung pinaka nakakaawa. Kung tutuusin, kung makikita mo, yung hindi na makakatayo, bulok na yung katawan, payat na. Isa to sa magiging consider ng buhay mo na grabe ka, worse yung sitwasyon ko. Ito rin, financial ruin. Ito isa sa mga worst situation sa buhay, yung pagkakabankrupt. Wala ka ng trabaho, natanggal ka sa trabaho. Nawala ka ng source of income. Hindi mo na alam kung saan ka, no, nag-apply ka ng trabaho, hindi ka pa natanggap. Bumagsak yung negosyo mo. No, financial ruin. Isa to sa magiging worst. Ito, number 6, trauma and abuse. No, ginahasa ka. Binaboy ka, minolestya ka, binugbog ka. No, sinabihan ka na wala kang kwenta. Sinabihan ka na wala kang marating. No? And always remember, pag sinabihan ka na wala kang marating, huwag mong gawin yung sarili mo, hindi ka isda na nasa aquarium. Huwag mong ilagay yung sarili mo, yung identity mo sa sinasabi ng iba. Kasi ang isda sa aquarium, ang iniisip nila, wow, ang ganda dito. Ito lang siguro yung purpose ko nasa aquarium. No, hindi. Yung purpose mo, hindi sa aquarium, sa dagat, mas malaki. Akala ng ibon, pinapakain ako dito. Pero hindi niya na nagagawa yung purpose. Hindi na siya marunong lumipad kasi nga nasanay sa kulungan, yung ibon.
Akala ng ibon, yun na yung purpose niya, nakakulong siya. Pero yung tunay niya na purpose, doon sa himpapawid. No, hindi mo purpose ang makakulong. Pag nakulong ka, buti na lang sa panahon na kukulong ka, may nag-a-advise sa'yo. Parang aso ba? Tinan nyo ang aso nakakulong. Nakakulong sa kulungan. Pero, buti na lang may amo. Pinapakain pa rin siya. Pero what if, yung mga isda, yung aso, yung ibon, pag walang nagpapakain dyan, mabubuhay pa kaya yan? Mabubuhay pa kaya? Hindi. So, pasalamat na lang tayo, may ginagamit ng Panginoon para pakainin ka sa spiritual habang ikaw ay nakakulong. Pero ayaw ng Panginoon, no? Okay naman yung pinapakain ka, pero hindi pa rin sapat. Habang pinapakain ka, nakakulong ka pa rin. No, gusto ng Panginoon sa gabing ito na makalaya ka sa trauma, sa abuse. No, yun ang pinagdadaanan mo, nagkakaroon ka ng trauma, ayaw mo na magmahal ulit. Ayaw mo na magsubok ng business. Ayaw mo nang takot ka na sa mga lalaki dahil sa mga abuso na naranasan mo. No, yung trauma and abuse. No, isa yan sa magiging worst na nangyari sa buhay mo. Number 7, personal loss. Ito ang pinakamalaking trahedya. Ito yung pinakamalaking worst na nangyari sa buhay mo. Is yung dahil sa pagkakasala. No, ang pinakamalaking trahedya na mangyari sa buhay ng isang tao, hindi yung madisgrasya, mabankrupt yung negosyo, ma-abuse, or matamaan bagyo, yung sinabi ko kanina. No, ang pinakamalaking trahedya na mangyari sa buhay ng isang tao, nung nabuhay ka dito sa mundo, pero wala kang relasyon sa Diyos. No, yung kanina, trahedya yon. Pero ito, yung pinakamalaking trahedya. Sa spiritual na pag-uusapan natin ngayon. No, itong kasalanan sa spiritual. No, God allow na malugbo ka sa kasalanan. No, kung hindi niya inalaw to, pwedeng mamatay ka na agad. Pero hinayaan niyang malugbo ka muna sa kasalanan. Para ano? No, para one day maranasan mo ang kabutihan niya. No, inaalaw ng Panginoon. No, sinasacrifice niya habang gumagawa tayo ng kasalanan. Habang ine-enjoy natin yung kasalanan, habang kinakalimutan natin siya, sinasacrifice ng Panginoon. Kung sa ano pa, sa Bisaya pa, nagpailob siya. Ano ba? Nagpugong-pugong. Nagtiis siya sa sakit na nakikita habang yung anak niya nakalimutan siya. Habang bibigay niya yung gusto ng anak niya, pero nakalimutan siya. No, nagpailob ang Diyos, nagpailob ang Ginoo para lang Monday, ipakita niya kung gaano kanya kamahal. Anong sabi dito? Okay lang ko Sis Junalie, basawan mo ang nasa screen. Sinabi niya, sapagkat hinahayaan ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan para maipakita sa kanila ang kanyang awa. Amen. Hallelujah. Sapagkat hinayaan ng Diyos ng lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan, kaya pala noon, no, sa dinami-dami na nagawa natin pagkakamali, kalukuhan, karumal-dumal. Pero tingnan nyo, hindi inalaw ng Diyos na mamatay ka. Andito ka ngayon sa Bible study. Nakaabot ka sa ganitong sitwasyon. No, kahit nagbinuang una, no, karon immoral tayo dati. Kalukuhan yung ginagawa natin noon. Pero ako, nadisgrasya ako noon pero hindi ako namatay. No, maybe meron sa atin dito naka-join sa Bible study natin ngayon. Muntik ka na sanang mamatay sa sakit. Pero nabuhay ka pa rin ngayon. So, kahit deserve mo na, sabi ng Panginoon, ikaw dami mo ng kasalanan. Pwede na kang mamatay. Wala. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabi dito, sapagkat hinayaan ng Diyos, grabe nang si Lord, nagpailob. Kasi ba sa Tagalog nagpailob? Basta sa Bisaya, nagpailob, nagtiis. Sapagkat hinayaan ng Diyos, di ba na masaktan ako, habang nakikita ko, kinakalimutan mo ako. Hinayaan ng Diyos. Parang ganito ba? Si Lord kasi in love sa atin. Sino sa inyo dito naranasan mo magkarelasyon noon? No, yung niloko ka, no, nung may iba siya, pero nagpailob ka, kay mahalin mo siya. No, same thing na nangyari sa Panginoon. No, kahit nakalimutan mo na siya, pero hinahabol-habol pa rin ng Panginoon. Lagi tayong binabigyan niya ng pagkakataon because God is a God of chances. No? Sabi dito, nawala.
Sapagkat, hinayaan ng Diyos na ang lahat ng tao, lahat, ibig sabihin kasali ako. Sa anong bagay niya hinayaan? Hinayaan niya na maging alipin. Nyo? Hindi lang maging, hindi niya hinayaan na magkasala, kundi hinayaan ng Diyos na maging alipin. Bandage, nga mahigtan yun. Nakakulong sa kasalanan. Para ano? Ang purpose ng Panginoon, para ipakita niya ang kabutihan niya. So, inalaw ng Diyos na maging ganitong sitwasyon mo. Para ano? Para pagdating ng panahon, pag niligtas ka niya, magiging grateful ka. Grabe imong gratitude sa Panginoon. Lord, salamat. Kahit gaano andun ako sa safety tank, pero hindi ka nagdalawang isip, hindi ka nag gloves para hawakan ako, kundi mano-mano mo ko hinawakan para iangat sa napakaruming safety tank na yun. Pero maraming salamat. Tingnan nyo ma-appreciate mo yung kabutihan ng isang tao pag walang-wala ka na. Example, pag ang bata mayaman, halimbawa, yung bata anak na mayaman. So, ang bata sanay sa pera ng 1,000. Yung bata sanay sa mayaman, malalaking pera, 500, 1,000, bata pa yon. Tapos ngayon, nakita mo yung bata, binigyan mo siya ng 5 pesos, binigyan mo siya ng 10 pesos. Sa palagay nyo, tatanggapin kayo ng bata, na mayaman na bata, yung binigay mo 10 pesos. Siguro tatanggapin niya, sige, bigyan mo na sa iba. So, pwedeng tanggapin niya, kasi hindi ka kilala, pero hindi siya gaano katuwa. Pero ganito, yung bata walang makain. Yung bata, gutom na. Pag binigyan mo yun ng 10 pesos, mulukso sa kalipay, muhilak. So, ibig sabihin, kailangan mo munang maghirap, kailangan mo munang maging alipin sa pagkakasala para ma-appreciate mo yung grasya ng Panginoon. So, ma-appreciate mo lang yung aircon, yung lamig ng aircon, pag galing ka sa mainit. Sino sa inyo dito pupunta ka ng mall? Pupunta ka ng mall, pagdating sa mall, pagdating sa labas, 12 PM, udto, 12 noon. Grabe kainit. Pasok tayo sa SM, pasok tayo sa mga mall. Galing ka sa mainit, pagpasok mo sa loob ng mall, masasabi mo talaga, hallelujah, salamat, ang lamig ng aircon. Ang sarap sa pakiramdam. So, meaning, na-appreciate mo yung lamig ng aircon, na-appreciate mo yung sarap ng aircon dahil galing ka sa mainit na lugar. Kaya nga, hinayaan ng Diyos na maging alipin ka muna ng kasalanan. Para para ma-appreciate mo yung grasya niya, yung kabutihan niya. Kaya nga, huwag kang magdaka, inaalaw ng Diyos na ma-broken ka, inaalaw ng Diyos na masugatan ka, para para ma-appreciate mo. Kasi, dito sa kailan ba yung bagyo? Dito sa Zamboanga may bagyo yon. Maraming bahay na malaki, bagyo. Nasunog yung malaking bahay. So, ibig sabihin, yung target ng sunog na yun, yung mga malaking bahay. May mga nadamay, mga maliliit na bahay dun sa Kalarian. So, yung tao, yung mga malayaman, nagtaka ako ngayon, pumipila na sa mga ayuda. So, ibig sabihin, may posibilidad, nasunog yung mga ararian niya, milyon-milyong pera, nasunog yung mga pera nila. So, nakita ko ngayon, yung tao pala natututong magpakumbaba pag idadaan sa pinakapangit na sitwasyon. Akalain mo, milyonaryo ka, pero dahil sa sitwasyon na pangit, dahil nasunog yung bahay mo, ari-arian mo, natuto ka ngayon, pumila para humingi ng ayuda. So, makikita mo talaga na ang tao kailangan munang mawala, para matutong magpakumbaba. Maaaring inaalaw ng Diyos na magiging walang-wala ka ngayon. Para pag nag-provide siya, mulukso yung ka sa kalipay. Sino sa inyo dito ngayon, walang-wala? Ano bang wala na yung lantaw ka sa bulsa, murag wala na chance. That's why sabi ng Panginoon, live by faith, not by sight. Nakita mo sa mata mo, wala nang laman. Pero sa puso mo, sa pananampalataya mo, meron. Hallelujah. Kaya nga, iabot sa Ginoo nga magutman ka, pero di ka mapasmo. Kasi mga Lord, nagutom ko Ginoo. Pero wala ka na pasmo, wala ka na buang. Inaalaw ng Panginoon na magutom ka ng saglit. Para imagine the Israelites. Nagutom sila ng saglit. Pero wala sila na pasmo. So, nung pinubay ng Panginoon yung pangangailangan nila, yung mana, yung karne, grabe lang amaze. Amaze sila sa ginawa ng Diyos. So, ibig sabihin, hinayaan mo na ng Diyos na magkaroon ka ng pangit ng sitwasyon para
pag nag-provide siya. Kasi kung, alam mo, ako ngayon, may ano ko ngayon, may 100,000. Example ako ngayon, may 100,000 ako ngayon. So, ibig sabihin, pag may 100,000 ako ngayon, pag nag-provide ang Diyos, alam mo, yung nasa bangko ko, example lang, nasa 100,000. Tapos, binigyan ako ng blessing, 500 pesos or 1,000 pesos. So, hindi ko siya ma-appreciate ng masyado kasi nga, may 100,000 ako. Pero pag ganito yung sitwasyon, pag ibahin natin yung sitwasyon, pag yung pera ko, 20 pesos na lang, pag binigyan ako ng, alam mo, may mag-chat sa akin, Bro Del, may GCash number ka, bibigyan kita ng 500. Grabe, lipay siguro kay ko ba? No, ang saya ko kasi nga, na-appreciate ko yung maliit na amount dahil wala ako, dahil 0-0. Pero kung may 100,000 ako, hindi ko ma-appreciate yung 500. Pero dahil inalo ng Diyos na mawalang-wala ako, pag binigyan ako ng 500, pag nabigyan ka ng 500, no? Para sa iyo milagro. Hallelujah. Kaya that's why, wag ka wag ka magtaka ngayon, walang-wala ka ngayon. Ang purpose ng Diyos diyan para maging grateful ka sa matatanggap mo blessing na paparating. Kasi kung hindi ka mawala, hindi ka magkaroon ng walang-wala, paano mo ma-appreciate yung ibibigay ng Diyos? Kaya sabi dito, sapagkat hinayaan ng Diyos na lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan. Palagay na maging alipin, maging pangit yung sitwasyon. Walang-wala. Para ipakita sa kanila ang kanyang awa. Hallelujah. Sabi dito, hindi ako naparito. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang maningin. No? Hindi naparito ang Panginoon para sa mga taong self-righteous. No? Mabait ako. Diyos nun ko. No? Yung self-proclaim. Kundi ang mga kasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. No, ginawa ang hospital para sa mga may sakit. Ginawa ang mga vulcanizing para sa mga motor na naplatan. No, ginawa yung pharmacy para sa mga taong may sakit rin. Ginawa rin yung barbero para sa mga buhok na tumataas, tumahaba. So may mga bagay na ginawa ang Diyos. No, tinawag tayo ng Diyos dahil dahil gusto ng Panginoon na gamitin kanya. No? Sabi ito sa conclusion ko, I was heading to hell. No, mapapahama ka na sana. But Jesus found me and saved me. No? Niligtas tayo ng Diyos. No, anong sabi dito kanina? Sapagkat nayaan ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan. Para ito yung purpose ng Lord. Para makita nila ang kanyang awa. Ma-appreciate mo yung ginawa niya sa cross. No, ano man yung pinagdadaanan mo. And always remember, kapatid, if you are this person, na-experience mo ang trauma, na-experience mo magahasa, mabastos, no, ma-scam, makaagyog ka ng pait na sitwasyon, mabagyuhan, mawala ng bahay, no, gabiyaan ng asawa, namatayan ng tatay, namatayan ng nanay, sa sandaling panahon. No, if you are this person, rise up your hand. Itaas mo yung kamay mo, and I will pray for you. No, the greatest strategy in life, hindi yung namatayan ka ng kapatid, namatayan ka ng tatay, kapatid, or pinsan, or mahal sa buhay, or nasira yung sasakyan mo, nabangga, na aksidente. No? Alam ko, trahedya yung kapatid. Masakit yun. Pero ang sasabihin ko ngayon, yung pinakamalaking trahedya na mangyari sa buhay ng isang tao is yung nabuhay ka rito sa mundo pero hindi mo natanggap. Hindi mo nakilala si Jesus. If you are this person, raise up your hand and I will pray for you. Panginoon, kawaan niyo po ang bawat isa. Lord, maybe yung iba sa amin dito, Panginoon, daming pinagdadaanan, pagod na sa buhay, financial aspects, financial breakthrough, bumagsak yung negosyo, natanggal sa trabaho, halos wala na makain. Lord, pero maraming salamat. Dahil sa gabing ito, tinuturuan mo kami, Panginoon. Kaya mo pala kami inaalaw sa ganitong sitwasyon. Kaya pala inalaw mo na maging worse yung situation namin para ma-appreciate namin, Panginoon, pag nag-provide ka na sa amin. Lord, patawarin mo kami. Dahil pag meron kami, Panginoon, nasa nature namin, Panginoon, hindi kami maka-appreciate dahil meron kami. Lord, salamat sa disiplina. Salamat sa pamamaraan mo. Dahil sa pamamaraan, tuto kami magiging grateful sa mga ibinibigay mo. Dahil sabi sa iyong salita, hindi kami magiging grateful, Panginoon, dahil meron kami. No, inala mong masira muna para pag binigyan mo kami, para pag inayos mo kami, magiging grateful kami at mapasalamaton may Ginoo.
sa imong tiilan. Lord, tabangi Ginoo mga may sakit karon. Lord, if they experience sickness in their body, ilang pamilya Ginoo, nahurot ang ilang kwarta tungod sa mga sakit. Lord, I declare healing in the name of Jesus Christ. Lord, pasalua sila Ginoo, sila mga sala kung kaning sakit Ginoo tungod sa pag-inom, sigarilyo, sa mga sinful desire nga mga hinungdan nagkasakit. Sakit Ginoo usahay tungod kay consequence sa mga binuhatan diri sa kalibutan. Lord, i-bless Ginoo ang iyang kinabuhi. Maybe yung iba sa amin dito ngayon Panginoon tumatawa sa panglabas, but in the reality they are broken inside. Kapoy na. Gusto na mo bitaw. Og niabot sa punto Lord nga gihimo nila mag-inusara, social isolation. Lord, pinakita mo sa amin Panginoon ang nangyayari sa environment. Maraming nagsuicide, maraming naging loko-loko, nawala sa matinong nawala na sa matinong pag-iisip. Lord, resulta po iyon ng pagiging alone, pagiging mapag-isa. Lord, I cancel every spirit of isolation right now. Sa mga taong hilig mag-isa, hilig magmukmuk, ang mga taong ito, Panginoon, under sa depression, madaling atakihin ng anxiety. Lord, I cancel it in the mighty name of Jesus. Tanang mga tao nga batasan nga inani. Lord, ito yung mga ugali namin minsan, Panginoon. Pagpagod na kami, suluhin ko muna na to. Lord, salamat, binasag mo ang ganitong mindset sa gabing ito. Na hindi namin kailangan mag-isa para patunayan na malakas kami. Lord, kailangan namin ng kasama dahil sabi niyo po sa iyong salita. Nang dahil sa aking kahinaan, doon kita nararanasan. Nang dahil sa aking mga pagkalugmok, doon ko na-appreciate yung grasya mo. And Father, in the name of Jesus, sa mga naka-experience ngayon, Panginoon, ng mga nasunugan ng bahay, o ano yung natural disaster na nangyari sa kanila. Lord, I declare restoration. Lord, yung pamilyang nasira, na naging dahilan, Panginoon, na depress sila. Lord, yung pagkalubog sa utang, I declare in decree na makabangon sila, Panginoon. Restoration, divine provision sa tanang ni John Del Ginoo. Sa mga nagkasakit, pamilya nga naisakit, in the name of Jesus, na mubalik sa normal, Ginoo, ang ilang mayong kahimtang. Lord, salamat sa imong kamayo. I-bless ang bawat isa, O God. Tabangi sila, Ginoo. And salamat, Panginoon. If you are this person, no, sabi ng Panginoon, repent because the kingdom of God is here. Ang gusto sa Ginoo, ang gusto ng Panginoon, humingi ka ng tawad. Kapatid, hindi masama umamin sa kasalanan. Ang masama, ang magtago ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, masama ang gumawa ng kasalanan, pero dahil umamin ka, gaya sa korte, pag inamin mo yung kasalanan mo, hindi ka pa napunta sa korte, nasa pulis ka pa lang. Pag nasaksak mo yung tao dahil accidentally, pag pumunta ka kaagad doon sa prisuan at sabihin mo, Sir, hulihin niyo ako dahil nakapatay ako ng tao, dahil nagkasala ako. Instead na makukulong ka ng 20 years dahil sa pagbatay mo, nakulong ka ng 3 months. So, ibig sabihin, pag umaming ka, nope, ikaw na mismo ang nagpapababa sa consequence. No? Kaawaan ka ng Diyos. No, si Lord ang imong kahantungan. No, rise up your hand. God, tell us right now, repent. Kaluyan na sa Ginoo. Sabay ka sa panalangin ko, Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Lord, isa po ako makasalanan. Nangangailangan ng kapatawaran. Bro, look! Up to 99% off na discount sa Shopee. Sakto niyan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, mabago ang buhay ko. Mabago ang pananaw ko sa buhay. Ito kayang Ginoo. No, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Hinayaan niya tayo malubog sa kasalanan. No, marami tayong aksidente na napagdaanan tayo. Pero hindi tayo namatay. So, lagi niya tayong binibigyan ng chance. Thank you, Jesus. No? Allow this, Comes me the kindness of mercy, that brought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, isigaw mo sa Panginoon, God, you're so good. With all your heart, you're so good.
You're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're good to me. Father, in the name of Jesus, Lord, as I close this Bible study, I declare wisdom in the name of Jesus, and I declare, O God, nga sa mong insight karong Ginoo na po sila nasabtan nga ma-share po nila karong Ginoo karong gabi una. Lord, I declare divine wisdom nga mulago mo yan na Ginoo nga online Bible study. Lord, salamat sa platform Ginoo nga imong gigamit. Nga bisag layo mi wa mi nag-ila-ila sa personal pero Ginoo sa mong kasing-kasing nagkahiusa mi Ginoo pinaagi sa platform because amusang gamitong Ginoo ang platform Ginoo. Kabalo mi Ginoo unsa ka bullying ang social media. I declare sanctification sa among mga cellphone. Karon hugaw nga naa ning cellphone Ginoo in the name of Jesus Christ nga malimpyo ni sa pangalan ni Jesus. Lord, kaning platform gi Lord nga gamiton sa namo ni Ginoo aron mahimaya ka dahil kay moabot ang panahon dili na mi makagamit og cellphone ug wala mi microchip. Lord, mintas wala pa may microchip Ginoo. Mintas wala pa jud na implementa ang inana nga batas Ginoo sa Pilipinas. No chip, no microchip, no social media. Lord, mintas wala pa na naabot Ginoo. Amo sang gamiton ang social media para ma-spread ang gospel. Salamat Ginoo og patatagon og encourage sa mga naluya Ginoo. Salamat Ginoo. Iligo na mo kasing-kasing Ginoo sa maabutay nga panahon nga pait nga kahimtang. Aron Ginoo, ma-endure na mo Ginoo tanang kasakit sa pangalan ni Jesus. Jesus, I glorify your name in Jesus name. Amen. Amen. Thank you Lord. Lakpakan na to si Lord. No, ibutang sa atong comment chat box, I am blessed. Praise God. Hallelujah. Jesus. Amen, amen. Sige lang. Thank you, Jesus. Sige, okay lang ba? Tawagan ako si Daan. Mag-insight ta. Tawagan ako si Pastor Cristobal. Nga siya mag-insight una. Kay napasya talawan ron. Lakon. Pastor Bal. Diyos